Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. China nagreklamo matapos gumamit ng helicopter ang Pilipinas sa Escoda Shoal, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Gumamit ng helicopter ang Pilipinas para muling mag-supply sa barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea, matapos harangin ng mga barko ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, sinabi ni Armed Forces of the Philippines General Romeo Bronner Jr. noong Huwebes. We have a lot of options. Just if you look at the recent mission of the Coast Guard, for instance, when they were trying to bring supplies to the BRP Teresa Magbanwa in Escoda Shoal, they were blocked several times. They attempted more than once. But then finally they brought supplies using their helicopter. So that's one way of us using or exhausting all the options that are available to us. Matatandaan may kabuuang 40 Chinese vessels at warships ang nakadeploy sa Escoda Shoal noong ika-26 ng Agosto para pigilan ang BRP Cobra at BRP Cape Engaño na muling mag-supply sa BRP Teresa Magbanua. Ayon kay Commodore J. Tariela, gumagamit ang AFP ng tinatawag nitong operational mix tulad ng paggamit ng airdrop operations, para iwasan ang mga agresibong aksyon ng China sa panahon ng resupply mission ng Pilipinas sa karagatan ng Pilipinas. Sinabi ng China noong Huwebes sa Pilipinas na agad na paalisin ang barko ng Philippine Coast Guard mula sa mainit na pinagtatalunan na Sabina Shoal sa West Philippine Sea, matapos ang isang helicopter na nag-airdrop ng mga supply para sa mga tripulante ng barko. Ang babala ay kasunod ng kumpirmasyon ng Pilipinas noong Huwebes na ang Philippine Coast Guard ay nag-resupply sa mga tripulante sa BRP Teresa Magbanua, gamit ang isang helicopter matapos harangin ng panig ng China ang mga nakaraang resupply mission, sinabi ni Gan Yu, isang tagapagsalita ng buang na China Coast Guard. Ang panig ng Chino ay patuloy na binabantayan ng helicopter at ang operasyon ng airdrop noong Miyerkules. Naglabas din ang ministro ng depensa ng China ng katulad na pahayag noong Huwebes na nagbabala sa Pilipinas na huwag subukan ang pasensya ng China. 对包括仙宾礁在内的南沙群岛及其附近海域 拥有无可争辩的主权。今年4月以来，菲律宾海警9701船擅自进入仙宾礁西湖，并长时间非法滞留，严重侵犯中方主权，严重违反国际法和南海各方行为宣言规定，严重危害地区和平稳定。中方坚决反对，并多次提出严正交涉。 菲方应立即采取行动，从仙宾礁撤船、撤人，恢复该礁无人、无设施状态。中方将继续采取坚决有力措施，维护自身领土和海洋权益。 Ang Philippine Coast Guard ang naging kauna-unahang maritime security organization sa Southeast Asia na nagkaroon ng Unmanned Surface Vessel o USV. Ang tagumpay na ito ay matapos ibigay ng United Nations Office on Drugs and Crime Global Maritime Crime Program ang isang USV sa PCG. Nitong Huwebes nagsagawa sila ng Harbor Acceptance Test at Sea Acceptance Trial ng USV sa Subic, Zambales. Nais ng Pilipinas na makakuha ng sarili nitong US-made Typhoon Mid-Range Capability o MRC missile system. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr., sinabi ni Bronner na ang planong ito ay bahagi ng thrust ng AFP habang inililipat ng bansa ang focus nito sa external defense. Sinabi ni Bronner na ang militar ay nagsisimula ng sumailalim sa pagsasanay para sa mga operasyon ng MRC sakaling magdesisyon ang bansa na bumili ng naturang missile system, isang unit ng ground-based missile system na may kakayahang magpaputok ng Tomahawk at SM-6 missiles. The objectives of the AFP Transformation Roadmap is for us to transform the AFP in its current state to a world-class armed forces. And of course, with that comes along the capability advancement that we want to achieve. Part of that advancement is trying to get in the latest weapon systems that are out there, enough for us to develop a deterrent effect.
So one of the modern weapons are, of course, the missile systems. In fact, we already have the BrahMos mid-range missile systems. We are wanting to get more of the latest weapon systems. That includes the mid-range capability. So as early as now, while we don't have them yet, just like what we did with the Stingers, with the Javelins, we start training already, even if we don't have them in our inventory. So the objective is for us to train together with our strategic ally on the use of modern weapon systems. That is why we are very thankful that the United States comes to the Philippines every year during Balikatan exercise, not just during Balikatan exercises, but the other exercises, bringing with them the latest weapon systems that they have, so that they could also expose the Philippine forces on the use of this modern weapons. Ang MRC ay dumating sa bansa noong ika-11 ng Abril at huling namataan sa Ilocos Norte. Sa kasalukuyan, ang arsenal ng Pilipinas ay may medium-range na supersonic cruise missiles na tinatawag na BrahMos, na dumating ito sa bansa noong Abril, sa hanay na 270 hanggang 400 kilometro. Ang BrahMos ay maaaring maglakbay sa Mach 2.8, o halos 3 beses na mas mabilis kaysa sa speed of sound. Malugod na tinatanggap ang alok ng tulong ng Estados Unidos para sa rotation at resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit dapat umasa muna tayo sa sarili natin, sinabi ni General Romeo Bronner. Binigyang diin ni Bronner na ang AFP ay kinakaya na gawin ng RORE mission ng ligtas at matagumpay. We're happy that the United States has given us a lot of options, including that of joining or escorting us for the RORE. But as I said earlier, we are going to do the mission unilaterally. We will depend on ourselves first, and we will try to exhaust all the options first before asking help. After we exhaust all of the options and if nothing works, then that's the time we can ask for help. No? Ang gusto natin sabihin is, habang kaya natin, gagawin natin. So with the recent incidents, sir, do you think we can still do it in our own capacity? Yes, definitely. No? Kayang-kaya natin. The Armed Forces of the Philippines is very much capable of conducting the RORE safely and successfully. And of course, this is not just the AFP. We also are in cooperation, in collaboration with the Philippine Coast Guard, with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And in fact, we have the whole of nation approach behind us. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.